humingi muna tayo ng live report mula kay June Di Makutak, mga bangkay na na-recover sa Masara landslide. Nadagdagan pa ayon sa Mako LGU RH19. June Di Makutak, ibalita mo yan, June. June, go ahead. Yes, Ma'am Thea and Henry. Si Karen to, June. Sino po? Si Karen. Ay, sorry. Okay, go ahead. Opo, pasensya na. Kalalabas ko lamang doon sa incident command post, dahil wala po tayong network doon. Kanina sa landslide area ay nakapag-report tayo ng live dahil mayroong smart network doon. At kalalabas lamang natin kung saan ay ngayong buong maghapon na-witness natin ang pagyanig doon sa itaas, at yung mga dumadaos-dos pa ring lupa. That's why na-hamper yung hukay kanina. Ngayong hapon, ngayong araw na ito, umabot na sa 71 yung mga nahukay doon na retrieve ng mga bangkay. And starting tomorrow, ang mangyayari ay nasa level na ng search and retrieval operation. Wala na yung rescue. Bukas yan. At ngayong hapon ay napagkasunduan yan sa ismigawang tulong together with the local officials at ganun din ang mga concerned line agencies na sa area. At ipaparinig ko saglit lamang kay Henry at Ma'am Karen itong binanggit sa atin kanina during the press briefing ng LGU Mapo. Go ahead. Now, we're hearing the updates from our missing management of the death and the missing Master Ma'am Leia Anyora. Magandang hapon po sa inyong lahat in behalf of Team Lead Convener of MDM, our Provincial Director Noel C. Duarte. Ang report po ng MDM natin as of 8 in the morning today, we have a total of retrieved bodies and body parts, 71. 71 po yung total natin as of today. So, ang unidentified bodies naman natin, there's a total of 17, in which yung 17 natin, they are situated sa ating tatlong identified na mga funeral homes. We have in St. Peter, Monte Vista, and NCRFH in Mawa, St. Thomas, kasi magkatapat lang sila. And then we have a total number of missing individuals, 47. Pero later on, hopefully this evening, after we finalize our report together with NBI, TGI, bababa pa po itong number na missing natin. So, also, yung majority po ng cadavers natin, because this has been asked, this was asked, rather, yesterday kung saan yung majority ng concentration ng pag-extract ng ating mga retrieved bodies, majority po na nasa galing sa Sector 1. So, pinakita naman ni Sir King kahapon yung map natin, so ma-identify niyo po yun. Ayan, kay Henry and Ma'am Kat, si Mrs. Leia Anyora, ang in charge ko naman ng LGOO. So, bukas, masid na ang gagawing paghukay, mabilisan na ito dahil ngayon, saka yung day 1, ingat na ingat pa ang lahat dahil baka may matatamaan nga nitong bakho ng mga buhay pa. So, since nasa search and retrieval operation mabilisan ito at inasahang mas maraming bangkay makukuha bukas dahil ang dami na rin mga backhoe heavy equipment ang nasa itaas na nagtatrabaho, nagtutulong-tulong. Okay, so bukas naman ay magkakaroon na rin ng mass burial bukas ang umaga. Dalawang site ang paglilipiran itong mga tabi-tabi po, itong mga nasa decomposition ng mga bangkay, At yun ang mga kaganapan bukas at hopefully maging magandang panahon dahil kanina medyo umulan kaya't mabilisan kaming pinababa ng ground commander dahil sa patuloy na gumagalaw ang lupa doon sa itaas ng landslide area ng Barangay Masara. Yan ating mga Yes, go ahead po. Thank you. Salamat, John.
Yan ang ating patuloy ng mga updates mula rito sa Ground Zero RH19 June Di Makutak. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat si June Di Makutak mula mismo sa lugar kung saan nagkaroon ng pagguho dyan sa Davao.